Doon sa tanong na why small business fail, para sa akin, nandoon sa tanong yung sagot. Nasa tanong na why small business fail, ang dahilan kung bakit nagfe-fail ang isang negosyo. Sino makakahula sa pinupunto ko? Why small business fail? Bakit? Kasi wala nang ibang dahilan dahil napaka-ironic. Kasi small business siya. Kaya bumabagsak o nabibigo ang mga small business kasi ang dahilan, small business siya. Lagi kong sinasabi sa inyo na hindi pwede at hindi dapat manatili sa maliit ang ating mga negosyo. Hindi pwedeng manatiling maliit lang ito na kumikita kasi walang ganun. Walang maliit na negosyo na kumikita. Yon ang katotohanan. Ano dapat gawin? Kailangan maging malaki ang negosyo natin. Paano yun? Yung maliit nga hindi kumikita eh. Paano lalaki pa yung negosyo? Pag maliit ang negosyo mo, mag-fail ka talaga, subject ka sa pagkabigo. Kasi maliit. Una, ang plano mo lang talaga, o balak mo, ay manatiling maliit yan. Kasi wala ka talagang planong palakihin yan. O wala sa isip mo na dapat palang palakihin yung negosyo. Kaya dito nyo lang naintindihan o naririnig sa Kasosyong Malupit Group, sa Kasosyo Principle natin, na may level 1, level 2, level 3, na kailangan palang palakihin yung negosyo at hindi lang pakitain to sa level 1. Ang negosyong nananatiling maliit, wala tayong kapangyarihan gamitin yung tunay na power ng isang negosyo. Let me explain. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang mga malalaking negosyo lalong lumalaki? Pero ang maliliit na negosyo, hirap na lumaki. Kasi lahat ng benepisyo nandoon sa malalaking negosyo. Lahat ng batas na sinulat about sa pagnenegosyo para sa benepisyo ng malalaking negosyo. Ikumpara nyo na lang. Business registration. Pag maliit ka at nagparehistro ka ng maliit na negosyo, napakahirap bayaran. Ang laking porsyento ng kinikita mo mapupunta sa pagpaparehistro o bayad sa gobyerno. Ngayon, sa kabilang banda, ikumpara mo yung porsyento na yon sa laki ng kinikita ng malaking negosyo, wala pang kusing yun. Ang punto ko, lahat ng batas na yun na tungkol sa negosyo, hindi para sa maliliit. Para yun magbenepisyo sa malalaki. Kaya kung maliit kang negosyante, hindi ka talaga kikita. Kasi ang pagkita na dun sa pagmalaki na yung negosyo mo. Eto sana maintindihan nyo mga kasosyo ha. Di ba maliit negosyo mo ngayon? Tapos kahit anong gawin mo walang kita? Dapat mong malaman kasosyo na talagang ganyan. Nakasetap ang ekonomiya na ang mga maliliit na negosyante walang kita. Bakit? Hindi ko rin alam. Pero isang sigurado ko. Pag tumawid ka sa level 2 at pinilit mong palakihin yan, at alam mong dapat palakihin yan, doon ka magsisimulang kumita kapag hindi na maliit ang negosyo mo. Ang hirap isipin, di ba? Ito kasi ang utak nyo eh. Ito utak nyo. May maliit kayong negosyo. Pinipilit yung pakitain. Pinipilit yung may ipunin kayo dyan. May kita, may ipon bago palakihin. Mali! Kahit wala kayong kita, may paraan para palakihin yan. Naintindihan niyo pinupunto ko? Huwag niyong hintayin may makita kayong pera sa negosyo yung maliit bago niyo palakihin yan. Hindi ganun. Hindi ganun lumalaki ang isang negosyo. Kaya huwag kayong magtaka na walang kita yung negosyo niyo. Kasi talagang ganun. Talagang walang kita yan. Nakasetap ang lahat ng bagay sa paligid mo. Lahat ng polisiya sa paligid mo na wala kang kitain. Talagang ganun. Ano dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin, dapat mong maintindihan na kahit wala kang kita ngayon, hindi ka talunan. Kahit wala kang profit ngayon, hindi ka pa palpak, hindi ka pa failed. Okay lang yan. Ang trabaho mo, mapalakihin yan, mapunta yan sa level 2, i-scale yan. Mali yung utak mo na hintayin mo munang kumita talaga yung level 1 mo na may nakikita kang milyon-milyon bago mo trabahuin yung level 2. Hindi yun ganon. Ang kailangan mo lang,
maraming cash flow, mabilis na cash flow, maraming transaksyon, kahit walang tira sa dulo, okay lang yon. Ang usapan sa level 1, cash flow. Kailangan mong madaming transaksyon, maraming benta, na kahit na maliit yung profit mo sa dulo, pero dapat may profit hindi negative, na kahit maliit yung profit mo sa dulo, ilaban mo na yan. Dahil kung hindi mo yan tinawid sa level 2 o palakihin yan, lumaban bilang isang malaking kumpanya, kahit anong gawin mong galing, mag-fail at mag-fail ka. Bakit? Kasi mabuburyo ka. Ang tagal na, ang liit mo pa rin. Ang tagal na, wala pa rin nangyayari. Ang tagal na, wala ka pa rin pera. Kasi hindi mo alam, napapalakihin pala yung negosyo. Yun ang numero 1 pinagdidikdikan ko sa inyo mga kasosyo. Nalakihan nyo yung mga pangarap nyo kasi yung pangarap ang tunay na puhunan. Kahit gaano kaganda yung negosyo mo sa level 1 o yung maliit mo negosyo ngayon, kung ang pangarap mo hanggang dyan lang, hindi ka lalaki, subject ka mag-fail. Hindi ka maging matagumpay kasi yung utak mo hanggang dyan lang at pag nandito ka sa laban na maliliit na negosyo, una, lahat ng katabi mo, lahat ng kakumpetensya mo kalaban mo. Sa next level, lahat ng kakalaban mo, kung tutuusin, kayo na magkakampi. Doon pa lang sa bagay na yun, ang laki ng pinagkaiba kung ba't hindi ka na malulugi pag naitawid mo doon sa next level. Kaya sa tanong na why small business fail? Kasi small. Linilinaw ko sa inyo mga kasosyo na hindi nyo kinakailangan makakita ng milyon-milyon sa pitaka nyo o sa bangko nyo bago nyo palakihin yan. Sapat na may market at may malupit kayong product, may proven concept kayo, nag-fit yung product market nyo, nagka-brand kayo, nagkaroon kayo ng advertisement para ilaban nyo sa next level, level 2. Ano ba yung level 2 na pinagsasabi ko? Yung level 2 na sinasabi ko sa English nun, scale. Kailangan nyo mag-scale. Kailangan nyo mag-duplicate. Kailangan nyo maging exponential. Kung may isa kayong gumaganang negosyo, kailangan maging 100 piraso yan. Kung may isa kayong gumaganang konsepto, kailangan maging 1,000 ulit yan. Yun yung scale. Paano yun? Gagamit kayo ng mga pampasabog na business model. Wala sa Google neto, kaya unawain nyo maigi. Number 1, pwede kayong maging licensing business model. Number 2, pwede kayong magpa-franchise o mag-distribution. Or number 3, pwede kayong maging software. Number 4, pwede kayong maging platform. At number 5, pwede kayong maging manpower. Yang 5 na yan, paulit-ulit ko yung na-explain para sa mga kalahati ng mga kasosyo natin na napagana na yung level 1 at tinatrabaho na yung level 2. Ngayon, sa maraming galit sa akin, dahil hindi na nila maintindihan yung mga pinagsasabi ko, at nagdadagdag tayo ng mga bagong prinsipyo, na nasa level 1 pa rin, ito lang ang trabaho nyo. Kailangan yung pagtagpuin yung produkto nyo at yung market. Kailangan may market kayo at gusto ng market na pinagsisilbihan nyo yung product na binibigay nyo. Pag hindi yan match, pag wala kayong benta dyan, hindi ko sinasabing may kita kayo walang bumibili. Free shipping na nga. Wala na nga kayong tubo, wala pa rin bumibili. Ibig sabihin, napakawalang kwenta ng product nyo o mali yung market na pinagbebentahan nyo. Basic lang ang priority nyo sa level 1. Product na malupit at market na may pangangailangan ng product na malupit nyo. Pag wala kayong benta, hindi pa kita yung sinasabi ko hindi pa kita, benta pa lang. Intindi nyo maigi free shipping na nga kayo. Ang baba na ng tubo nyo, ang baba na ng presyo nyo, wala pa rin bumibili. Mga kasosyo, garantisado, ibig sabihin walang kwenta product nyo. O kaya binibenta nyo yung product nyo sa market na walang pera o walang interest no sa product na binibenta nyo. Ngayon, galingan nyo sa dalawang bagay na yan, napaka-basic lang yan. Product, market, pagtagpuin nyo, tapos ang usapan, tapos ang level 2 nyo. Ang daling brandingan yan at ang daling i-advertise yan, mapa paid man o mapa free content. Yun lang ang level 1. Ngayon, eto na yung tanong. Sa tanong na why small business fail, kasi nananatiling small. Lahat ng nasa level 1 is small business, mga kasosyo. Kahit gaano kalaki ang kita nyo, hanggat nasa level 1 kayo, hanggat hindi kayo nag-scale, subject kayo sa pagkabigo. Bakit? Kasi una, yung polisiya na ginagalawan mo sa bansa na to, ay kontra sa mga small business. Nakasulat ang lahat ng polisiya ngayon para wala tayong kitain. Kaya ang pinupunto ko, kailangan maraming kasosyo maging malupit, umakyat sa next level kasi babaguhin natin yun. Kailangan natin sobrang galingan kasi mali na yung mga nakasulat para sa atin ngayon. Kaya kailangan natin umangat ng level kasi doon may kapangyarihan na tayo. Hindi yung ngayong hikaus na hikaus tayo sa kita. Paano umakyat?
sa next level. Paano magpalaki ng negosyo para hindi tayo small? Number 1, isulat nyo. Number 1, mangako ka sa sarili mo na papalakihin mo yung negosyo mo kahit wala ka nakikitang kita ngayon. Yun ang numero 1. Mangarap ka ng sobrang laki yung hindi kasya sa laban ng pitaka mo. Yun ang pangarap na pinupunto ko. Huwag kang mangarap based sa dami ng pera mo ngayon. Maliit yun, sigurado. Maliit yung pera mo ngayon eh. Bakit ka mangangarap? Based dun sa kung anong meron ka ngayon. Garantisado, yung pangarap mo maliit. Kasi yung laman ng pera mo, pitaka mo, bangko mo, maliit. Pangako mo sa akin ngayon mga kasosyo, number 1, mangarap ka ng sobrang laki na kahit hindi kasya yung pera mo ngayon, yun ang pangarap mo. Huwag mong tipirin yung pangarap mo. Pangarap mo na nga lang, tinipid mo pa. Sino mangangarap ng malaki para sa'yo? Ako? Hindi ako. May pangarap din akong malaki. Yung pangarap mo iba. Pero dahil pares tayong may malaking pangarap, magkasosyo tayo. Yun ang pinauunawa ko sa inyo. Kaya galingan mo dyan kasosyo. Ginagalingan ko rin dito kasi magkikita tayo sa level 2, level 3. Naintindihan nyo? Pangako nyo yun sa akin ha. Number 1, mangarap kayo ng sobrang laki na hindi kasukat ng pera mo ngayon. Number 2, paano lumaki ang negosyo maliit? Ipangako mo sa akin na pilit mong intindihin yung paulit-ulit kong sinasabing 5 business model na pampasabog. Hindi mo man maintindihan ngayon niya kasi wala sa Google niyan at wala sa YouTube naman talaga niyan at walang nag-online course niyan. Wala talaga. Bakit? Hindi ko rin maintindihan. Hindi ko rin magets ba't wala nun. Kasi tayo lang nagduktong nang mula sa wala kang pera papunta sa pagiging napakarami mong pera. Tayo lang nagduktong yan. Tayo lang ang nagsasabi na mula ka sa walang pera pero hindi ka matatapos sa walang pera kasi magkakapera ka pero yung gagawin mo sa pera mo, ito. At wala dyan sa linya na yan na ibibigay nyo sa akin yung pera nyo. Wala. Ang lahat na nagtuturo sa inyo sa isang level lang nakafocus. Kung level 2 na kayo ngayon, ang nagtuturo sa inyo nakafocus lang sa level 2. Kung nasa level 1 kayo ngayon, ang nagtuturo sa inyo, ibang pinapakinggan nyo, nakafocus lang sa level 1. Tayo lang ang nagduktong na mula sa mahirap kayo, sobrang hirap nyo ngayon, papunta kayo sa sobrang pwedeng maging mayaman nang wala kayong ginagastos na pera. Tayo lang ang nagduktong yan. Kaya ipangako mo sa akin mga kasosyo sa pangalawang bilang na to, na pilit mong unawain yung level 1, 2, 3, 4, 5. Kasi maski ako, hindi ko ma-explain kasi hindi ko alam kung paano ko i-explain. Kasi 5 business model yan. Sa 5 business model na yan, kahit anong negosyo, pwedeng gamitin ng ilan dyan. Ganun kadami yung possibility ng kombinasyon. Kaya linalapag ko sa inyo yung prinsipyo at kayo na mismo ang mag-explore kung anong para sa inyo dyan. Kung gusto nyo makakuha ng mga unang katuruan tungkol dyan sa level 2, nasa loob ng Kasosyo App. Pagpasok nyo sa loob ng Kasosyo App, may Kasosyo Academy doon, may course doon na level 2. Nando doon. Pero lahat yun nasa online lahat. Nasa loob na lahat ng Zoom meeting natin mula Zoom meeting 1 hanggang Zoom meeting number 48 na yata tayo. At hanggang Zoom meeting number 100. Lahat yun libre. Pero sa kada 8 oras ng Zoom meeting, hahanapin mo isa-isa. Pero kung gusto mong madaliin, nando doon sa loob ng Kasosyo App. Hinimay-himay ko na. Lahat ng level 2 discussion nando doon. Lahat yun libre. Hanapin nyo sa lahat ng live ko. Pero live ko 8 oras, 9 oras, 12 oras. Hanapin nyo doon. Kaya kung nakasubaybay kayo ng lahat ng Zoom meeting natin, nando doon. Pero gusto nyo ng shortcut, patsi-patsi na, level 2 lang yung topic, nasa loob ng Kasosyo App, pumunta kayo doon. Ayan yung pangako nyo sa akin number 2 ha. Unawain nyo yung level 1, 2, 3, unawain nyo yung business model 1, 2, 3, 4, 5 na business model na pampasabog. Lagi nyo tanungin sa sarili nyo yan, ano yung para sa akin dyan. At number 3, para sa tanong na why small business fail, ano dapat yung gawin? Una, mangarap kayo ng sobrang laki. Pangalawa, mangako kayo sa akin na uunawain nyo yung 5 business model na pampasabog. At number 3, mangako kayo sa akin na hindi kayo susuko hanggat hindi lumalaki ang negosyo nyo. Mangako kayo sa akin na hindi kayo titigil kahit wala kayong kita ngayon, kahit palpak-palpak kayo ngayon, na i-figure out kung paano lalaki yung pinagtatrabuhan yung negosyo. Ipangako nyo sa akin, higit sa lahat, sa sarili nyo na hindi kayo titigil. Kasi yun lang ang gumaganang formula. Huwag kayong huminto, maniwala kayo sa akin. Inabot ako ng 10 taon. Hindi ako magaling na negosyante.
Isa lang ang abilidad ko. Hindi ako basta-basta sumusuko. Kahit abutin ng ilang taon, ipangako mo sa akin, kasosyo, na ikaw din ganun. Kasi yun lang ang alam kong gumagana. Yun lang. Basta hindi ka tumigil, hindi ka sumuko, darating at darating ka dun. Matutupad mo yung pangarap mo, maniwala kayo sa akin. Walang sikreto talagang formula. Yun lang, wala nang iba. Why small business fail? Kasi nananatiling maliit. Paano lumaki? Mangako kayo ng 3 sa akin ngayong gabi. Number 1, mangako kayo sa akin na lalakyan mo ang pangarap mo. Sobrang laki, hindi kasya sa laman ng wallet mo. Number 2, inawain nyo maigi yung sinasabi ko laging sa 5 business model na pampasabog. At number 3, mangako kayo sa akin na hindi kayo susuko. Darating ang taon, bigla na lang, malaki na pala ang negosyo nyo. Yan lang ang formula, mga kasosyo. Kung walang isa dyan, hindi kayo lalaki. Bakit? Kahit kumikita kayo sa level 1, kung hindi mo alam na may konsepto ng scale, mananatili ka sa level 1. Kung may matagumpay kang, sabihin na nating barbecuean sa isang kanto, kumikita ka ng 50,000 kada 2 linggo, hindi mo alam yung scale, hindi mo alam yung level 2, pues tatanda ka na isa lang yung barbecuean mo na pwesto. Kasi wala kang konsepto ng scale. Kaya pilit kong pinapaintindi sa inyo na hindi pa tapos yung kumikita mong barbecuean sa kanto. Hindi pa tapos. Umpisa pa lang yan. Kaya intindihin nyo yung 5 business model na pampasabog. At number 3, kahit anong dagok na dumating sa buhay mo, kasosyo, wag na wag kang susuko o hihinto. Hindi yan madali. Kaya ang pagninegosyo hindi para sa lahat ng tao. Kahit ang lahat ng step by step nandyan na, ang hindi mo makukuha sa step by step ay yung pagiging matatag mo sa panahon na kasalubungin ka ng mga dilubyo sa buhay. Diyan na tutumba yung mga negosyanteng supot sa mga negosyanteng matitibay. Paano kayo hindi bibigay? Kung sobrang tindi ng pangarap mo, kasosyo, yan ang tingin kong magpapatayo sa'yo kahit na sunod-sunod ang problema dumarating sa'yo. At isa pa, sana'y maintindihan mo, kasosyo, sa mundo ng pagninegosyo, hindi nauubos ang problema. Kaya kung sinusubukan mong ubusin ang problema mo, na magkakamali, mabibigo ka lang, kasosyo. Huwag mong ubusin yung problema. Alam mo dapat mong gawin sa usaping problema? Palakihin mo ng palakihin yung problema mo. At yun lang, dun mo lang malalaman na nagpo-progreso ka pala. Bakit nakaka-bad trip yung problemang paulit-ulit? Kasi paulit-ulit yung problema mo. Bakit paulit-ulit? Kasi hindi ka nagdadagdag ng bagong problema. Ba't hindi ka nagdadagdag ng bagong problema? Kasi natatakot ka na magka-problema ng bago. Hindi nyo naiintindihan ang buhay pagninegosyo. Ang buhay pagninegosyo, it's all about problem. Kung wala kang sinusolve na problem, wala kang negosyong maganda. Kung wala kang problemang malaking dumadating na bago, ibig sabihin, nasa comfort zone ka. Steady ka lang dyan, chill ka lang. Hindi ka umaandar. Hindi mo pinupush yung sarili mo sa next level. Yun din ang dahilan kung bakit maraming negosyante na nananatili sa level 1. Kahit pa halimbawa, alam na nila yung konsepto ng level 2. Bakit? Kasi, kung may problema ka sa level 1, mga kasosyo, i-times 10 mo yun. I-times 5 mo yung problema na yun. Yun ang problema sa level 2. Ganun kalaki ang mga problema mo sa level 2. Kung sa level 1, namang problema ka, na lagi kang negative 10,000 kada linggo, pues sa level 2, negative 2 million ka kada buwan. Negative 5 million ka kada buwan. Kaya mo yung ganung stress? Kaya mo yun? Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, hindi palit ng palit yung problema habang umakyat ka ng level. Palaki pa to ng palaki. Kung ilan ang galit sa'yo sa level 1, i-times 10 mo yun. Ganun kadami ang magagalit sa'yo sa level 2. Mas lalo na sa level 3. Ang entrepreneurship ay patatagan ng dibdib. Kahit gaano kalaki yung problema mo ngayon. Hindi to pauntian ng problema. Palakihan to ng problema. Naintindihan nyo, mga kasosyo? Sa tanong na why small business fail, dahil nananatiling maliit. At yung pangako nyo sa akin 1, 2, 3 ang magdadala sa inyo para lumaki ang negosyo nyo. Paano nga kasosyong Arvin? Paano? Panoorin nyo na lang 1,000 video in-upload ko na sa YouTube kasi nando doon. Walang direktang sagot sa bawat isa sa inyo. Walang ganun.
Walang direktang solusyon sa problema nyo lahat, nating lahat. Walang ganun. Kanya-kanya tayo ng hanap ng solusyon sa kanya-kanya nating problema. Kaya sa pangako nyo sa akin, number 3, maging matatag kayo kahit anong problemang kaharapin nyo. At sigurado ako magkikita-kita tayo sa level 2, sa level 3. May mga nakakasalubong na ako sa inyo sa level 2. Ngayon, magkikita-kita tayo lahat sa level 3. Yung mga malulupit lang, yung mga matitibay lang. Naintindihan nyo? Lahat ng sagot tama. Hindi nagmamanage, walang numbers, hindi, yung produkto hindi para sa kanila. Lahat yun tama, walang mali doon. Lahat yun. Pero kahit itama mo lahat yun, kung wala kang malaking pangarap, hindi ka aakyat sa next level. Hindi ka lalaki. Kaya subject ka sa batas na kung saan talunan ang mga maliliit na negosyo. Naintindihan ba mga kasosyo? Sino hindi nakaunawa? Anong hindi nyo naintindihan? Sasagutin ko. At higit sa lahat, baka hindi nyo pa naintindihan. Ang umpisa ng lahat ng yan, mga kasosyo, yung malaking pangarap. Hindi lahat, ito maintindihan nyo hindi lahat na biyayaan na magkaroon ng malaking pangarap. Saan ba galing ang pangarap? Ang pinaniniwalaan ko, ang pangarap ay galing sa Diyos. Walang sino man ang pwedeng pumeke ng pangarap niya. Ang pangarap ko. Kahit malaman nyo yung pangarap ko at gayahin nyo, hindi tayo same ng motivation na tuparin yung pangarap na yun. Kasi ang pangarap ko, akin yun. Binigay yun ng Diyos sa akin. Regalo yun. Ang malaking pangarap ay isang regalo. Kaya kung wala ka pang malaking pangarap hanggang ngayon, gabi-gabi kang magdasal, iyakan mo sa Diyos na bigyan ka ng malaking pangarap. Kasi kung wala ka nun, mananatili kang maliit. Lahat ng matagumpay na tao, kasi may malaking pangarap. Kaya hindi nga pera ang kakulangan sa pagsisimula o sa pagtatagumpay. Hindi pera. Kawalan ng malaking pangarap. Yung pangarap na kahit gutom ka, kahit puyat ka, gagalaw ka. Yun yung pangarap na sinasabi ko. Yung pangarap na hindi lang para sa'yo. Yung pangarap na hindi lang para sa pamilya mo. Yung pangarap para sa mas maraming tao sa paligid mo. Yun ang sinasabi kong malaking pangarap. Hindi sports car, hindi mansyon, hindi travel the world. Hindi yun yung pangarap na yun. Supot yung mga pangarap na yun. Hindi ka papabangunin yan sa matinding problema. Yung pangarap na hindi mo maintindihan kung bakit nasa sayo yun. Yun yung hanapin nyo sa puso nyo. At hanggat hindi nyo nahanap yun, ipagdasal mo araw-gabi, kasosyo. Dahil yan yung puhunan na hindi kailanman nauubos. Yung pangarap na galing sa Diyos.